Alright, guys, welcome back to my channel. And once again, this is Bisyo Shante. And for today's video po, pag-uusapan po natin ang parating na laban, the one and only Charlie Suarez, the King's Warrior po. Sa video po na ito, pag-uusapan natin etong si Manuel Avila. Kung gaano kadelikado o kayang-kaya lang ba ni Charlie Suarez itong kalaban niya. Now, prior tayo mag-predict, no, panoorin muna natin yung laban ni Manuel Avila. Now, again guys, Manuel Avila is Mexican-American, and I believe, as far as I remember, he was actually part of Golden Boys in the past 10 years ago, I think. And I don't know kung sino ng promoter niya ngayon, no? I think si baka under na siya sa promotion ni ni yung promoter din ni or sa Probox, I don't know, but as far as I remember, under ano siya under sa Golden Boys, no? Pero I don't think Golden Boys already still holding with Manuel Avila. But let's see. Anyway, let's talk about this fight muna, no? Tignan natin kung ano ba ang bentahin niya at saka ano yung bentahin ni Charlie Suarez, 'di ba? So, panoorin mo natin dito sa video, guys. By the way, I would like to give credit to the owner of this video, no, Kabrother TV. Shout out sa iyo. Thank you sa video na to. And pareha ka. This one is scheduled for 10. Eto guys, ang napapansin ko kay Manuel Avila, every time he's going to attack, no, nakababa yung kamay niya, hindi siya naka-high guard. So, sa mga ganitong klaseng boksingero kasi, eto yung madaling ma-counter. Kasi nga, when they do attack, no, especially they are not in the high guard, once pag nasilip ng kalaban yan, no, he can do, I mean, the opponent could counter, especially kung mag-jab, no? He can try to go to the body, tapos mas bababa yung depensa niya, I mean, he's going to lower down his hand para to protect his hand. And then, yung kalaban niya, he can attack on the, on the head. So, what I'm trying to say here, guys, madali lang tong mabubutasan itong depensa ni Avila. Kung titignan nyo lang, itong galawan niya, itong depensa, itong niya, depensa. Yan mo, nakita mo yun, ang bilis ng counter ng kalaban, pumasok. Pero hindi, yun nga lang is, hindi ganoon siguro kalakas yung suntok ng kalaban. But let's try to watch more pa, guys. Etong kalaban niya, si Finito, I think, medyo matagal-tagal na rin to eh. No? Matagal-tagal na rin tong nakalaban niya eh. So, parang, I don't know if he still have this kind of habitual offense or defense ni Avila, pero let's see. Papapansin nyo talaga guys yung baba ng kamay niya. Yan, delikado talaga yan. Body shot. Walang depensa si Avila. Yun ang napapansin ko sa laban na to. Babagal yung niya, follow up when it comes to throwing a jab. When he throw a jab, tapos kung gusto niyang i-follow up, mabagal. Makikita talaga. One.
Nakatama siya doon, oh. Malakas yung kaliwa niya, ha. Malakas yung kaliwa niya. Tingnan natin kung gaano siya kagaling sa finishing. Hindi gano'n kapulido yung ano niya, yung atake. Pero kung ano siya, kumbaga buhos. Yung jab niya merong ano din, may laman. Pero natatamaan siya sa counter, even though, tingnan nyo guys, natatamaan ng counter si Avila, kahit itong kalaban niya, medyo rugi na dito, eh. So, kung pag nakatiyempo ng kalaban 'to si Avila ng malakas sumuntok, babaliktad na yung laro. Wala siyang kumbaga, yes, meron siyang finishing, pero wala siyang taktika o wala siyang conservation when it comes to letting that punch out, 'no? Kumbaga hindi niya pinipili, buhos siya ng buhos. Mauubusan siya ng hangin 'yan 'pag yung kalaban niya marunong talaga umilag. Mauubusan siya diyan. Open siya, open na open talaga, oh. Ang dali mang-counter nito. Mabilis ma-counter tong kalaban ni Charlie Suarez. Forward natin konti guys, You know, pag bumato ng jab talaga, kung ako yung kalaban nito, kung sakali, ang bilis i-counter talaga. Pag bato pa lang ng jab, wala na, tapos na. Pipitikin mo lang yung kamay niya sa jab, tapos kahit 1-2 combination lang, tatamaan na. Pero may yung jab, may diin yung jab ni Avila. Magaling yung not magaling yung kalaban, pero may stamina yung kalaban niya. Baga, although marami na siyang natamong suntok, survive pa rin. Dalawa lang yan, eh. It could be malakas yung suntok ni Avila. Mahina yung suntok ni Avila, o mataas lang talaga yung stamina nitong tao na to. O yung maganda yung kondisyon. Kasi kung sa iba, wala na to yung kalaban ni Avila. Tulog na yan. Okay, I think we've seen enough na, no? So, basically, etong what we call this, si Avila, medyo, tingin ko lang
sa tingin ko medyo alanganin ako sa kanya when it comes to fighting Suarez. Eto kalaban niya dito na si Sergio Frias, it's 2000 ano pa 'to, 2014. Matagal-tagal na rin 'tong video na 'to, 'no? Matagal-tagal na rin. Eto tingnan natin 'tong ano, sino 'to. Eto rin yata available, video niya sa ano. Now eto papakita ko sa inyo guys, kung ano yung palagay ko dito sa ano kalaban ni Suarez. And, he a threat for Charlie Suarez or not? Then let's find out. Eto, now this is one thing that I observe guys, 'no, if I will be ano, kung ako ay isang mananaya pero unfortunately hindi ako talaga mahilig sa sugal. Mahilig lang ako, tumitingin, sino yung yamado, sino yung tingin ko na may ano, but hindi ako sugalero, okey? Um, Tingnan natin dito yung record ni Avila. Kasi si Avila kasi medyo mataas na yung experience niya i-compare natin kay ano, kay Charlie Suarez. 26 win with 2 losses and 9 KOs. So meaning to say mababa yung knockout ratio niya, 'di ba? Sobrang baba. Hindi siya gano'n ka-threat when it comes to power. Medyo tingin ko, um, 'yan ang problema sa kanya, 'no? Now eto guys, isa ding problema ni ano, ni Avila na tingin ko na sa tingin ko, na hindi siya gano'n ka-threat kay ano, kay, Champ Suarez, Charlie. Kung titingnan mo yung record niya, okey, maganda yung pinakita niya sa debut, and since he was actually ano, hawak ni Golden Boy sa panahon na 'to, 2010. Of course, he is one of the boxer that I noticed na isang build-up fighter. You know, kung tatanungin niyo kung ano ba ibig sabihin ng build-up fighter, eto yung mga boksingero na hinulma ng mga promotion, ng promoter. Kumbaga pinapahinog nila para makakuha ng magandang laban in the future. For example, yung mga zero losses, 'no? Pero yung mga makakalaban nila yung mga ano, Didi Calibre, they are fighting nobody. They are fighting those yung mga patapon na ano, na mga records, parang gano'n, 'no? So, promoters normally do that because they invested on the fighters para 'pag hinog na and then they are already ano, they already get their name out there, then they can actually fight those boxers who have the bigger names. So, dun nakikita yung mga promoter na 'yan, 'no? Yung mga yeah, mga promoters and ito yung nakikita ko kay Avila, 'no? He was actually build-up fighter, with ano, with Golden Boys. Kung titignan mo dito, eto 11 'no, 8, eto 1 medyo okey 'to. But I believe this is already ano na, four rounders na 'to, eh. Pero kung titingnan natin dito lately, 'no, I think sa 8 rounds 'yan. Most of his fight starting in 8 rounds. Eto, build-up fighters 'to, tingnan niyo, 19 losses. Eto, medyo okey 'to, si Ricky Lopez. So, pero yung kalaban niya hindi gano'n ka-ano, 'yan eto. Eto lately, eto, let's talk about lately, dito na. When he start losing to Joseph Diaz, yung mga undefeated na fighters, eto yung mga fight na merong belt ano, that has a belt on the line. For example, eto yung vacant WBO, NABO, featherweight, North American, meaning ang NABO, North American Boxing Federation, 'di ba? So, eto pa, nor natalo siya dito kay Joet Gonzalez.
is a undefeated fighters, and then there's a WBO vacant, no? Global featherweight on the line. So dito siya. He was actually lost to Gonzalez via KO in 6th round. Um, I think this is where the problem came in, no? Kasi hindi siya ganun ka power puncher, no? Hindi rin siya, kung titingnan mo yung mga laban, unanimous decision, most of them are decision. Split decision, unanimous decision, RTD, KO. So, eto titingnan rin natin dito guys, no? Yung mga nakakalaban niya for the past 3, 4, sabi 4 fights, no? Tapos tayo kay Gonzalez. And then eto kay Tostado. Uy, si Ruben Tostado, ano to suki Natalo pa siya kay Tostado, tignan mo. I mean, nanalo siya kay Tostado. Of course, Tostado is nakalaban na ni Martin yan, I think. Martin ba yon? Ewan ko lang, I could not remember, no? Tignan natin yung record eh. Subukan lang natin. Ito ba yung nakalaban ni Martin? Ito nga. Ito yung nakalaban ni Jerwin Angkahas. Tama. Tsaka ni Carl Hamis Martin. Tama. Suki talaga to si Tostado. Ano to, mabenta. Ano pa? Si Albert Torres, nanalo siya via RTD via 6th round. So last fight niya kay Hernandez was a split decision. So these are fighters na after he lost the fight, nakatatlong tune up ata siya. Then right now we will be facing undefeated again. Remember guys, he was always lost to undefeated fighters. Yun ang problema niya ngayon, no? And kung makikita nyo sa laban talaga, no? Yung depensa niya wala, open, nakababa yung kamay. So his defense is his offense. Na ang problema kasi, pag nakakasalubong siya ng kalaban na malakas ang suntok, maganda yung combination, mga counter puncher yung mga nakakalaban niya, nahihirapan siya. Ika nga tingnan mo, napakababa yung kamay niya. So, makikita mo naman kung gaano ka-talented si Charlie Suarez. No? Eto guys ito na ang tingin ko. Ako, I am 100% certain naman nanalo si Charlie Suarez sa laban na yan. Okay? I am 100%. It will gonna be a stoppage sa referee, no? It will be a stoppage or a knockdown. Knockdown yan kay Charlie Suarez. Okay? He will be facing another undefeated fighters. And aside from that, Charlie Suarez is not just a fighter. He has a lot of combination. He has a great timing. No? When the knockout, tingin niya, makikita nyo yung knockout na yun, kukunin niya yun. Yun ang nakikita ko kay Charles. Very seasonal fighter. Seasoned fighter, I mean. No? Alam na alam niya kung anong gagawin. No? Now, a lot of people saying 18 lang ang fights ni Charlie Suarez, 18-0, while etong Avila is 26. So sasabihin nila mas mataas yung experience. No, I beg to disagree on that. Why? Charlie Suarez a lot of experience when it comes to amateur pa lang. Sobrang dami ng experience niya. Sobra pa kay Avila. At kung titingnan mo yung style, sobrang layo ng gap. 'Di ba? So, anyway, for me, it's gonna be a stoppage or a knockout. Charlie Suarez will gonna be victorious on this upcoming fight this Sunday dito sa Pilipinas. Okay? And if you have any questions or kumbaga meron kayong comment down below para malaman natin kung ano yung prediction nyo dito, ano yung sa laban nyo dito, ano yung masasabi nyo.
Basta ako, Charlie Suarez 'to guys, 'no? And, he will be, be victorious on this and might able to get the championship this year, 'no? Kasi tingin ko eto si Emmanuel Navarrete aakyat na 'to ng timbang after ni Foster. So, yun lang guys, 'no? Thank you so much for your time and have a great day. Bye for now.